Pagpapun natin si Jesus. Come on, come on, come on. Give Him glory, give Him glory. Jesus is alive! Aba, pagbuhay ang Panginoon mo at ang Panginoon ko, dapat tayong masaya. Rejoice! Because God is alive. Buhay ang Diyos natin. May problema ka pa ba? Taas ang problema. O yung kamay ng may problema, taas. Abay, pag wala kang problema, iwan ko na sa'yo. Lahat ng tao may problema, pero pag ang Diyos ay buhay, the problem is already solved. Palapakan po natin si Jesus. Ang sabi ng John, kukuha po tayo ng text, ating pong teksto, John chapter 12 verse 23. Yan po ang binigay po sa atin. At ang pamagat po ng aking exalt sa inyo, Jesus is alive, so enter into His glory. Hello, the glory of God. Ang sabi diyan, Jesus replied, now the time has come for the Son of Man to enter into His glory. Wow! Panahon na para ang anak ng tao ay makapasok doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Taas ang kamay ng mga anak ng tao. Ay, yung iba, kanino kayong anak, ayaw tumaas ang kamay eh. Sino yung tagalangit? Sino yung tagalangit muna bago tayo naging tagalangit? Sino yung tagalangit na bumaba sa lupa? Sino yung anak ng Diyos na bumaba sa lupa? Sino naman yung mga anak ng tao na naging anak ng Diyos? Abay, palakpak ang kamay. Rejoice! Rejoice because Jesus Christ, our Lord and Savior, is alive. Sabi natin, alive! Yung sigaw na pagka may sakit kay tanggal ang sakit, alive! Lagyan natin ng Jesus. Jesus is alive! Ngayon, taas nga uli ang kamay ng mga anak ng Diyos. Kasi mabilis lang po, 10 minutes lang po ang aking gagamitin dito. Kailangan magkaintindihan agad tayo ngayon. Paano ka makakapasok sa kaluwalhatian ng Diyos? O sa glory, o sa glory, o sa, tama, kaluwalhatian, di ba? Paano ka papasok ngayon? Ngayon, Jesus is alive. Do you believe in that? Naniniwala ba kayo? Jesus is alive. Bilang mga naniniwala o tagapaniwala na ang Diyos natin ay buhay, dapat i-practice natin ngayon na tayo ngayon ay makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Wow, ang hirap naman pala noon. Kaluwalhatian, paano tayo makapasok doon? Romans 6. Pakiano nga po, babasahin lang natin saglit. Meron lang po tayong verse para mas maganda. 24, 4. 6 verse 4. Yan. For we died and were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Tayo raw ay kasamang namatay, inilibing, kasama ni Jesus by baptism. Hindi lang po ito yung baptism through water baptism. At bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng dapat kung ikaw, alam mong ikaw ay namatay din kasama ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at siya'y nabuhay na maguli, dapat you know that you are already baptized. The love of the Father. Hello, sino nakakaranas ang pagmamahal ng ating Father in heaven? Taas ang kamay. Sino nakaranas ng salvation ng ating God the Son? Sino nakakaranas ng kapangyarihan ng Banal Espiritu? Lift up your hands. Alam mo ba, dapat maintindihan po natin ito. And doon, sabi doon sa, pakibilis lang po, sige po. Next verse. Since we have been united with Him in His death, nung tayo'y naging kaisa niya sa kanyang kamatayan, we also be raised to life as He was. Tayo rin ay nabuhay na kagaya niya. Hello, yung mga buhay, taas ang kamay. Lahat ay buhay, taas ang iyong kamay. Saglit lang tayo mag-uusap, kaya kayo'y makisama na. Sapagkat ang lahat ng makikisama ngayon, you will enter into God's glory. Hello, come on! Huwag ayway ang kamay. Ang Diyos na buhay ay laging pinapalakpakan, binibigyan ng parangal. Dapat matutunan yan, mga anak tayo ng Diyos. Sa City of God family, we are all sons and daughters of the living God. At walang ibang magbibigay ng glory sa ating Father in heaven, kundi ikaw at ako. Alam mo ba, sabi sa verse 10, diretso na tayo doon sa last verse. Verse 10. Bilis lang po ito.
Verse 10. When He died, sino yung He died? Jesus Christ wants to break the power. Bakit daw namatay siya? Minsan, para talunin, wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan. But now that He lives, ngayong siya buhay, He lives for the glory of God. Tanong, sino dito yung mga namatay? Sino yung mga patay na dito? Taas ang kamay. Paano ba tataas ang kamay? Sabi, patay. Taas ang kamay ng mga namatay ng kasama ni Jesus at muling nabuhay. Come on, just claim it right now in the name of Jesus. Dapat doon sa krus ng Kalbaryo, nung si Jesus ay pinako doon, para tanggalin ang lahat ng kasalanan, lahat ng kapangyarihan ng kasalanan. And we are no longer slave of sin. Hello! Di ba magandang balita? Dahil buhay ang Diyos palagi sa atin, dapat lagi nating iniisip, kahit pa anong mangyari sa buhay mo, kahit ano pang mga circumstance ang ating danasin, dapat maintindihan natin, Jesus is alive! Minsan nagkakamali tayo sa pananalita. Minsan nagkakamali tayo sa ating pagdedesisyon. Hindi ibig sabihin nun na ikaw ay alipin ng kasalanan. Ang ibig sabihin nun, pinapatunayan lang na mayroong Diyos talaga na dapat maghari, mag-roll over sa ating mga buhay. Come on, give Him glory. Palakpakan po natin Jesus. Hallelujah. At ito mga balita. Ang sabi doon sa Matthew chapter 28, beginning verse 2-7. Sabi doon sa 7, sabi ng anghel doon sa mga babae na naghahanap kay Jesus, nahanap niyo si Jesus. Yung pinako, wala na. Buhay na yun. Nauna na yun doon sa Galilee. Puntahan nyo. Ipagsabi nyo. Hello! Pag ikaw ay mayroong kaluwalhatianan ng Diyos, you know and you understand that you are already into God's glory. Pinamamalita na si Jesus ay buhay. Give Him glory. Give Him glory. Ngayon, sabi doon sa verse 10 na Romans chapter 6. Sabi doon, ang bilis, praise God. He lives for the glory of God. Tanong, where is Jesus today? Taas ang kamay na may Jesus sa puso. Kung si Jesus ang glory, nabubuhay siya para magbigay luwalhati sa Ama. Where is Jesus today? Is in us. Sino ngayon ang glory ng Father? Hello! Once you understand this kind of understanding, mamumuhay ka palagi, makikita mo ang iyong kapatid, ikaw ay glory ng Diyos. Oh! At kapag nasa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos, ang salvation, napakaraming maliligtas, napakaraming lalaya sa kasalanan, napakaraming gagaling sa karamdaman. Hello! Come on! You and me, we are all the glory of God. Because Christ is in us, living inside us. Palakpak ang mayroong glory. Thank you, Father God. Thank you for that kind of understanding. For this family, oh God, we are now, Father, the manifestation of your glory here on earth. Father, help us. Holy Spirit, help your people. Lead us, Father, to this kind of understanding, oh God. Help your people to live in the Spirit in the name of Jesus. To understand that you are truly alive. Oh God, you at hindi ka na muling mamamatay. Kailan may walang kapangyarihan na kamatayan, maging sa amin, walang kapangyarihan na kamatayan, walang kapangyarihan ng kasalanan, sapagkat kami ay mga anak ng Diyos sa buhay, at kami ngayon nabuhay mula sa kamatayan. Come on, give Him glory. Give Him glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all.